Magandang araw po again sa lahat na mga nakikinig at sa aking mga subscriber. uh, Pagpalain nawa tayo ng Diyos at patawarin sa ating mga kasalanan na gawa, at nawa ay hindi na ito mangyari pa muli. Ngayon ay bagong taon. Masasabi natin na dapat ay kalimutan natin yung anumang mga bagay na nangyayari noong nakaraang taon ng 2024. Kung mayroon tayong mga nakagalit, ay makipagkasundo po tayo. Yakapin natin ang ating mga kagalit at magpatawaran. Dahil ang galit po ay kailanman ito'y hindi po nakakatulong, bagkus ito'y nakakasira ng relasyon, nakakasira ng pag-iisip, dahil meron kang mga iniiwasan. So napakahirap po na mayroong kagalit. Hindi po madali ang magpatawad sa atin bilang tao, lalo pat mayroong nakagawa sa atin ng masakit. Masyadong malalim ang pagkagawa nito sa ating puso at isipan o sa ating buong pagkatao. Hindi po madali. Kaya nga po kailangan natin ng extra grace na galing sa Panginoon. Kailangan nating manalangin na tayo ay bigyan ng kalakasan ng Panginoon na makapagpatawad. Sabi nga, where there is no forgiveness, there is no peace. Wala pong kapayapaan sa isang taong hindi magpapatawad. Totoo po yan. Lalong-lalo na sa ating mga malapit na kaibigan, kasi kahit na kaibigan natin pero matagal na kayo magkaibigan, pero sa isang bagay na hindi magandang pangyayari ay nagkakagalit kayo. So even to the close friends, we are not perfect in this world. Nagkakagalit at nagkakagalit pa rin. So kaya po lagi tayong nakahanda sa lahat ng bagay, lalo na sa pagpapatawad. At maraming mga mag-asawa nagkakahiwalay kasi hindi ang babae o ang lalaki ay hindi makapagpatawad. So ang resulta, broken family. Ngayon po ako ay maipagmamalaki ko po ang aking asawa na binigay siya ng Diyos, at kami ay more than 30 years na pong mag-asawa. At talagang ako po ay hindi po ako perfecto, ako po ay nagkamali sa aking asawa.
At salamat sa Diyos dahil kung hindi niya ako pinatawad, wala na po kami ngayon. So yun yung kahalagahan talaga ng forgiveness. Kaya nga talagang without forgiveness, totoo po talaga that there is no peace. Ngayon naman, tayo bilang pinatawad ay wag na nating ulitin. Wag na nating ulitin yung ginagawa natin na alam natin na ito'y anay sa pagsasama. So wag na nating gawin. Pinatawad na nga pinatawad na nga tayo pinatawad ka na nga, tapos gagawin mo pa rin yung ginagawa mo na pinatawad ka na. So maawa naman tayo sa ating mga asawa dahil masakit din po sa kanilang damdamin. At ayaw ng Lord yan na mayroong nasasaktan. Masakit din po yan sa ating mga asawa na nagsama tayo ng mahabang panahon, tapos patuloy mo siya sinasaktan. Ay may kaparusahan din po dyan. At ang Panginoon Diyos ay hindi nalulugod po diyan. Kaya po, wala pong exemption dyan. Either you are a man of God or not. We are all vulnerable.